May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Min, magandang gabi po sa inyo at sa lahat na nakikinig at bumubuo ng programang Main Event. Sana po ay mapili ninyo ang aking sulat dahil gusto ko lang po sanang maglabas ng hinaing sa mga nangyaring sa buhay ko. Pwede niyo po akong tawaging Hana, 28 years old at taga Antipolo. Hindi ako perpektong babae at alam kong marami ang huhusga sa aking magiging kwento. Pero bago mangyari iyon, gusto ko lang sabihin na ako ang lubos na nasaktan sa ilalahad ko. Dahil nagmahal lang naman ako at umasa sa taong akala ko magbibigay sa akin ng bagong pag-asa. DJ Main, isa po akong walker. Ako yung tipo ng babae na kung kani-kanino nagpapagamit at nagtatanggal ng stress sa mga kalalakihan. Hindi ko na po iisa-isahin kung papaano ako napunta sa ganitong buhay. Pero masasabi ko lang na kahit kailan, hindi ito ang pinangarap ko. Dati po akong model at rumarampa sa malalaking entablado. Pero nang dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, unti-unting bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Hanggang sa tuluyan na akong bumigay at nawala ng pag-asa. Dito nagsimulang may mag-alok sa akin na kumita pa sa ibang paraan. Gamit pa rin naman daw ang aking katawan at itsura. Pero nung nalaman ko kung ano, tinanggihan ko ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, darating din pala sa punto na bumigay ako sa alok. Nagbago ang takbo ng buhay ko. Dito rin nagsimula ang mundong hindi ko kailanman pinangarap. Sa mundong iyon, naging madali ang lahat. Nagkapera ako gamit ang aking dignidad at ang aking katawan sa ganong klase ng trabaho. Naramdaman ko tuloy na unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan ang buong pagkatao ko. Hanggang sa nasanay na po ako sa ganitong setup. Lahat ng lalaking dumarating sa buhay ko, panandalian lamang, walang emosyon. At iisa lang ang mga pakay, ang aking katawan. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Eddie. Isa lang po siyang kliyente nung una. Isa sa mga nag-book sa akin. Pero sa lahat ng lalaking nakilala ko, siya ang naiiba. Halos kaedaran ko lang si Eddie. Kaya naisip ko nung una na baka nandito lang siya dahil gusto niya lang makaraos. Pero hindi pala siya ganon, DJ Main. Hindi siya bastos. At higit sa lahat, hindi niya ako tinrato na isang bayaran lang. Dahil kapag binubuk niya ako, gusto niya lang ng may kasama at may nakakausap hanggang matapos ang buong araw. Nung una, hindi ko siya tinatanong kung bakit ganito ang trato niya sa akin. Pero nga dahil sa kagustuhan kong malaman, dito niya sinimulang buksan ang kanyang damdamin. Dahil habang nagpapahinga kami sa isang motel, napag-usapan namin ang mga bagay at mga sugat mula sa nakaraan na hindi pa rin niya nalalampasan. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang doon kami pinagtagpo dahil pareho kaming hindi buo. Nang
Dahil nga doon, may isang bagay akong gustong gawin sa kanya para naman mapagaan ang nararamdaman ni Eddie. At iyon ang isang bagay na talagang hahanap-hanapin ng kanyang katawan. Habang nag-uusap kami, sinimulan kong gapangin si Eddie. Hana, sandali Hana. Teka. Gusto ko lang na mag-usap tayo. Ako nang bahala, Eddie. Ibuhos mo lang lahat ng nararamdaman mo sa akin. Nung umibabaw ako kay Eddie, halos manginig na kaagad ang buong katawan niya. Nang sinimulan kong tanggalin isa-isa ang nakabalot sa aking katawan, tinanggal ko na rin ang suot niya at sinimulang kapain ang kanyang galit. Galit na alaga. Habang niyayapos ko siya, hindi ko pinapahalatang excited na akong maramdaman sa aking kaloob-looban ang galit niyang alaga. Eddie, handa ka na ba? Pabulong kong sabi sa kanya. Hinihintay ko ang sagot niya pero hindi na siya makapagsalita pa. Pero kita ko sa kanyang muka na gusto niyang maramdaman ang aking namamasang bulaklak. Kaya naman agad kong inupuan ang kanyang tirik na sandata na talaga namang nagpanginig sa aming dalawa. DJ Maine, doon nagtuloy-tuloy ang pagpapawis namin ni Eddie. Akala ko nga hindi niya magugustuhan dahil parang pinilit ko siya. Pero hindi pala. Mukha namang nagustuhan niya dahil halos ayaw na niyang tumigil. Yung tipo na kahit nanginginig na kami sa sarap, pero tuloy-tuloy pa rin siyang umaarangkada. Ganon katindi ang naranasan ko kay Eddie. Akala ko nga siya yung tipo ng lalaki na very soft pagdating sa kama. Pero wild pala siya. DJ Maine, nang makaraos kaming pareho ni Eddie, dito na siya naglakas loob umamin sa akin. Hana, matagal na akong may gusto sa'yo. Talaga ba, Eddie? Baka nasasabi mo lang yan dahil may nangyari sa atin. Tsaka, walker ako. Noong una, wala lang sa akin iyon. Dahil sanay na ako sa may mga lalaking nahuhulog sa akin. Kaya nang sabihin niyang may gusto siya sa akin, hindi ako naniwala. Pero dahil nga, naging paulit-ulit ang pagkikita naming dalawa at ang pagpapainit, doon ko napagtanto na parang unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Mula sa kasual na relasyon, naging mas totoo ang lahat. Hindi kasi niya binibili ang oras ko para lang makapagparaos. Kaya naman sobrang saya na siya ang kasama ko noong pumayag ako ng magpaligaw sa kanya. Pero sa isang kondisyon, kailangan kong itigil ang trabahong meron ako. Noong una, nagdadalawang isip pa ako dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para mabuhay sa araw-araw. Binigyan niya ako ng assurance na wala akong dapat ipag-alala dahil siya na raw ang bahala. Kaya naman natuwa ako sa sinabi ni Eddie. Bago matapos ang pag-uusap naming dalawa, sinabihan ko siya tungkol sa pwedeng mangyari sa future namin. Sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat pagsilosan kung may bumalik mang tao para guluhin ang aming buhay. Naging malinaw ang usapan namin at pumayag siya. Wala raw siyang pakialam kung ano ang katayuan ko dati. Ang mahalaga raw ay kung anong meron kami ngayon. At iyon na rin ang simula ng mas mainit naming pagmamahalan. Hindi niya
niya kailanman pinaramdam sa akin na marami akong kamalian sa buhay ko. Naramdaman kong perpektong tao ako sa paningin niya. At tanggap niya kung ano ako. Halos ituring niya akong prinsesa sa pag-aalaga niya. Akala ko nga magtutuloy-tuloy iyon. Pero habang tumatagal, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Napansin niya na may mga tumatawag pa rin sa akin. May mga lalaking nagsisend sa akin ng mga pribado nilang larawan. Doon na siya nagsimulang magselos, DJ May. Bakit ba may mga tumatawag pa rin sa'yo? Bakit may mga nagsisend ng ganito sa'yo? Sagutin mo ako. Walker ka pa rin ba? Mahal, wala na yan. Ang pakiusap naman. Kaya lang nakakatawag yung mga yan dahil nga kilala nila ako, di ba? Pasensya ka na, mahal. Nang dahil sa sinabi niya, nasaktan ako. Nagsimulang maging madalas ang aming pag-aaway at ang kanyang paghihinala. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi niya ako pinapakinggan. Dahil pakiramdam niya, niloloko ko siya. Sa totoo lang, nahihirapan ako dahil hindi ganun kadali kumawala sa mundong minsang bumuhay sa akin. Hindi ko naman sinasabing walker pa rin ako, pero may mga lalaki pa rin kasing bumabalik para hingin ang aking atensyon at hindi ko iyon kasalanan. Sinubukan ko rin na unti-unting iwan lahat. Hindi rin naman ako sumubok na mag-entertain dahil alam ko na ang aking boundaries. DJ Main, mahal ko si Eddie. Pero hindi ko lubos maiwasang isipin na baka hindi pa talaga niya ako tanggap ng buo. Baka pag nagpatuloy pa ang aming relasyon, mas lalo lang siyang masaktan. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Dahil parang hindi niya tinupad ang kanyang pangako sa akin. At natatakot na rin ako na baka dumating yung panahon na masaktan niya ako physically. Ang tanong ko, DJ Main, dapat ko bang ipaglaban ang relasyon na kahit puno na ng pagdududa at sakit? O mas mabuti pang pakawalan ko na lang siya para hindi na siya masaktan sa akin? DJ Main, may pag-asa pa bang ayusin ang relasyon na nagsimula sa ganitong setup? O isa lang itong patunay na may mga nagmamahalan na kahit totoo, hindi pa rin nagtatagal? Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. From Hannah of Antipolo. Minsan hindi sapat ang pagmamahal para manatili. Kaya kahit masakit, pipiliin mo na lang tumigil para sa sarili mo naman.